po, magandang araw sa inyo po, mga mamis. Sa inyo dyan guys, health tips ulit tayo ngayon. So, mga mamis, kapag po wala pa po sa kabuwanan o wala pa po sa term ang inyong pagbubuntis, or si baby sa inyong tiyan, wala pa sa 37 to 40 weeks, at lagi naninigas ang inyong tummy, ibig sabihin si baby ay nai-stress sa loob. Posibleng nagko-cord coil, nagde-develop na nataas yung sugar ng isang mami, tumain na sa loob, nagbabawas ng panubigan. So, kapag ang mga test nyo po na latest ay normal, like CBC, urine test, yung latest na pelvic ultrasound, normal, so mahalaga po ay magpa-check up po kayo agad. Kasi pwede po uling maulit ang ultrasound. Ito po ay, ang papagawa po ay BPS na o by physical ultrasound. Kahit na normal po yung mga previous nyo na result. So, napakahalaga po nito dahil ito po ay nagbabadya na nagpe-premature contraction si baby. So, marami pong dahilan kapag nagpe-premature contraction si baby or ang inyong matres. Ayun, pwedeng nag-open ang cervix. So, nai-stress kung bakit nag-open ang cervix, nai-stress si mami, so apektado si baby. So, ganun po mga mami. So, mahalaga po ay magpakonsulta agad para ma-assess kayo o ma-evaluate ng inyong health provider kung ano ba ang dapat na ipagawa para ma-final kung ano yung inyong nararamdaman sa ngayon o kung anong status sa ngayon ninyong mag-ina. So, lalo na si baby hindi nakikita sa loob. So, ultrasound po yung makakapagsabi kung ano ba ang status ni baby sa loob. Kaya minsan po, lagi napapagawa ang ultrasound kapag po may ganitong karamdaman ng isang buntis, yung regular na paninigas. So, marami pong factor kung bakit nagpe-premature contraction. Okay? So, ulitin ko lang, pwedeng nag-open ang cervix. Bakit nag-open ang cervix? Pwedeng na-stress, pwedeng nagko-cord coil, or napupulupot ng pusod si baby, pwedeng nataas ang sugar ni mami. Ayan. So, may thyroid, tumain na si baby, nagbabawas na ng panubigan, malaki si baby, nasisikipan na sa loob, ganoon po. Or may infection, or UTI. So, isa pa rin po itong dahilan. So, ito yung sinasabi na nagpo-false alarm. Okay? So, yan. So, mga mamis, kaya mahalaga po ay tayo ay healthy living or balancing pagkain sa araw-araw. At maayos na tulog, iwas ng ma-stress para po hindi magkaroon ng mga ganitong karamdaman. Okay, salamat. Sana nakatulong itong health tips na ito para happy tayo.